we're going to. Let's go. Kung maglupok ang kanlaon, on, mag-way na kanla off. Mandi nga mo nga training center. Dili kami sir conduct sa mga training sessions namon. Sa mga seminars. Sa seminars namon. May permit kami, may license kami from the Department of Agriculture through sa Agricultural Training Institute. At the same time, as learning site for agriculture. At the same time, accredited kami as farm tourism. So, diri sir, not only coffee, sometimes ginagamit ang venue for CSI ng mga training. Hindi ko familiar na yun. Nakita ko na sa coffee fiesta. Dried cherries. Dried siya. So, kung mag-harvest ka, alin sa freshly pick mong cherries, tapos pwede mo, ang option mo, kung go into natural kang method, diri ka. I-dry mo siya dayon. Pero kung gusto mo wet, diri ka maagi. Kaya samtang fresh pa siya, ikakason mo ng iyang outer skin, ng iyang pulp. Tawag sa dipalping. Ang guaya mo na ni siya. Ari sir, ang Arabica, sir, oh. Amo ni siya Arabica coffee. Anong itsura kung inog-harvest na? Yellow ni siya, sir. Arabica, sir. Pero ang variety siya, sir, yellow bourbon. Ang ginahambal na ang Arabica, Liberica, Robusta, Excelsa, these are not varieties of coffee. These are types of coffee. Types of coffee. Every type has various varieties. Mga variety. May yellow bourbon, may red bourbon, may Typica, Catora. Amo ni siya, sir. Kung makita nyo ang dahon niya, gagmay siya sang sa Robusta. Iniya, sir, nakuha ko ni sa Sagada, yellow bourbon. So, mataas pa niya? Ang iyang expansion, vertical. So, okay. Hindi siya mag-horizontal. Palapad siya. Palapad siya. Pwede mo lang yun. Tamis na siya, sir. Try nyo, sir. Sagada. Yes, sir. So, the main source. Na-try mo sa tamis na, sir. Amo na siyang sugar sa coffee. Ang technical term sina is bricks. So magambal ka bricks, that's sugar content sa coffee. Amo ni sir ang Robusta. Sir, may question. Ano siya kadugay magtubo? Ang typical nga. From planting, after planting, makount ka 3 to 3.5 years before mo ma-enjoy ang first harvest. Pero pag na-establish na siya na first fruitings ng coffee, every year, ma-harvest ka na ng daya. Kasama natin si Kuya Kim, guys. Ano na siya, Kuya Kim? By the way, this is Excelsa. This is Excelsa coffee. Medyo ano siya yan, no? Medyo dark or... Yeah. Kung nakita mo, mag-amuni siya kasulid ang fruiting mo. Imagine mo, tahong-tahong. Tapos mga February, March, mapula na ni siya. Amo na ng pag-harvest. Ang harvest season na to sa coffee, mag-start siya from October up to March. Sir, di ka change man ang sabor sang coffee depende sa sa location. Yes. Area. Oo. Ka-vary siya depende sa origin. That's why nga importante katama for a coffee farmer agud mangin credible ang imong information sa coffee mo. Ibutang mo gid ang origin sang kundiin siya naghalin. Pero kanami isang coffee guys, nag-harvest kami. Ay, hindi galing ko. So this one naman This is the Liberica. Liberica. Yeah. Dagko pagid siya. Dagko pagid siya. Yung Liberica. Palaba siya, sir. Kumbaga the boot shape. Boot shape siya. Si Excelsa yan, lagko siya, pero pareha siya shape sang Robusta. Nagdako lang siya. Pabilog siya. Ang procedure sa pagtanom sang coffee? Like other trees, sir, need mo lang mag-establish sa nursery mo. Then once nga ready na ang imo nga seedlings for transplanting, that's more or less 9 months, i-transfer mo na siya sa field para sa outplanting na. This is 2 years pa lang. Kinakayang kong Arabica, pero ang variety niya, ano naman siya, Katimor. Kung na-reach mo na ang desired mo nga height ng coffee,
That's the time, sir, nga cut mo siya ang top niya. Tawag sila de-topping para ma-maintain mo ang iyang height. Then, ang ining sa ngayon tawag sini coffee laterals, amo na siyang i-maintain mo. Ang expansion, palapad. Sir Teddy, ano ang risk kung mag-start ka sa coffee business and coffee farm? Ang hindi mo kit makontrol nga weather. I mean, wala kagidya amo nang rest natin. Okay lang yung bagyo kon kape bagay sorihan, hindi lang ang init. Init. Sir, so far, wala pa man di siyang may nakadanlo. Ikaw pa lang, guro. Pag nagbulit-bulit. Pero ang coffee halimbawa, ining Liberica coffee, once nga hindi na siya productive, tungod kay gulang na siya bisong puno niya, so himuo na ton siya, i-rejuvenate siya. Kumbaga pabataon siya, i-otdon ta siya ang puno niya, tawag sa stamping. And then after few months, masalingsing siya. Ang halimbawa, ang Liberica. I-otdon ta siya, nag-produce sa water sprout o kung salingsing. Skincare. Si salingsing na, amo na niya, padakuon naman siya, para bago naman siya. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!